Isa sa mga panukala ni Donald Trump ay ang maibalik ang relihiyon at Kristyanismo sa pagpasok natin sa Golden Age at ito ang New World Order. Ano ang mas malalim na kahalagahan sa balitang pagtawag kay Donald Trump bilang Phoenix mula sa mga abo? Anong nakatagong mensahe ni Elon Musk at Trump sa Novus Ordo Seclorum? Maligayang pagdating kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Maaari po bang bago tayo magpatuloy ay paki-like at paki-subscribe at paki-share ang napapanahong video ito. Ayon sa Daniel Kabanata 3 talatang 1, si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa na rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dora sa lalawigan ng Babylonia. He's going to make America great again, and we're going to bring back religion into our country, and we're going to bring back religion into our country. Bring it back. Sinabi niya, kailangang ibalik natin ang relihiyon na kailangan nating ibalik ang Kristyanismo. Ngayon, magsimula kang mag-isip. Anong klaseng pagsamba ang iniisip ni Trump? At kung anong uri ng relihiyon ang nais ipakilala ni Trump? Ang sagot, ang lahat ng ito ay ibabatay niya sa Project 2025. Ayon sa CNN.com, ang master plan ni Trump ay para sa isang radikal na reformasyon ng pamahalaan ng Estados Unidos. Sa panahon ng kampanya, sinubukan ni Trump na ilayo ang kanyang sarili sa Project 2025, ang kontrobersyal at detalyadong blueprint para sa isang bagong iniisip na pamahalaang federal ng konserbatibong inilathala na bilang Heritage Foundation na inaasam ang pangalawang termino ni Trump, pero ngayong tapos na ang eleksyon at si Trump ay nanalo. Ayon sa independent.com.uk, sinabi ng mga kaalyado ng MAGA na sa wakas ay maaari na nilang aminin ang Project 2025 na siyang agenda para sa ikalawang termino ni Trump. Si Matt Waltz ay nagsabi sa X, ngayong tapos na ang eleksyon, sa wakas sa tingin ko ay masasabi ko na talaga na ang Project 2025 ay nasa agenda, LOL. Sa pangalawa, ang Republikano ay nahalal sa unang 180 days at sila ay papasok doon at maglinis ng bahay. Kaya ang Project 2025 ay magiging kakilakilabot at nakakatakot na puspusang proyekto. Lahat ay magsasama-sama na isasantabi ng mga right-wing ang kanilang pagkakaiba na upuan nilang magkakasama at ilabas ang 920 pahinang dokumento at sa dokumentong ito ay kanilang ilatag ang lahat ng kanilang mga plano. Narito ang mandate para sa leadership documents. Ang konserbatibong pangako sa pahina 621 ay ang Sabbath rest na itinalaga ng Diyos ang Sabat bilang isang araw ng pahinga at hanggang sa magpakailan lamang ang Judeo-Christian tradition ay hinangad na igalang ang mandatong iyon sa pamamagitan ng moral at legal na regulasyon ng trabaho sa araw na iyon. Basahin natin, ang Kongreso ay dapat hikayatin ang communal rest sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Fair Labor Standard Act o FLSA na humihiling na ang mga manggagawa ay mabayaran ng kalating oras para sa isang oras na pagtatrabaho sa araw ng Sabat. Communal, ibig sabihin ay dapat ibahagi sa lahat at ang araw na iyon ay magiging linggo. We can be ready to hit the ground running on day one of the next administration. Make sure that we, as conservatives, are prepared to hit the ground running January 20th, 2025. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Si Elon Musk ay nag-tweet na si Trump ay pumasok sa Oval Office Novus Ordo Seclorum nang ibig sabihin ay ang New World Order na makikita mo rin sa dollar bill. Kahit ang media ay hinheadline na tayo ay pumapasok sa bagong bukang liwayway ng bagong mundo, ang gintong kapanahunan, ngunit sinasabi nila ito sa ibang paraan. Noong November 6, 2024, gabi ng halalan sa Fox News, ang host ay binansagan si Trump bilang Phoenix mula sa mga abo. Ikasiyam ng Nobyembre,
2024, ang Fox News anchor ay pinupuri si Trump bilang pinakamalaking political na phoenix mula sa mga abo sa kasaysayan ng politika ng Estados Unidos. Ang phoenix ay isang kathang-isip na nilalang na kumakatawan sa pagbabago, na isang pagbabago ng bagong mundo, at ang nakakagulat na katotohanan ay ito. Ang phoenix na sinaunang Ehipto at sa sinaunang panahon na ang kamanghamanghang ibon na ito ay nag-uugnay sa pagsamba sa araw ng ugat nito ay pabalik sa kasaysayan ng Estados Unidos, ay nakakagulat na ang makahulang pattern ng pagsamba sa mga huling araw. Sa $1 bill ay nakikita mong agila na nakaharap sa kanan na may gintong korona at may 13 palaso na may sikat ng araw sa ulap sa itaas ng ulo na kumakatawan sa Diyos ng araw na si Mitra. Sa malaking bilang ng mga lupain, ang araw ay hindi gaanong nauugnay sa kasarinlan kundi sa mga pangakong dala nito na bukang liwayway para sa bagong araw. Whitney Smith, Plugs, page 314. Sa isang salita, ang pagsikat ng araw ay ang pagsilang ng bagong panahon ng kapayapaan at kasaganaan sa pagbangon ng bagong bansa. Ayon sa aklat na The Great Controversy, ito ang sabi na ang pagpapataw sa araw ng mga araw ay mauunawaan na siyang lihim para maibalik ang kapayapaan at ang kasaganaan na kung saan ay minsan na tinamasa ng Estados Unidos noong ito ay itinatag. Sinabi ni J.D. Vance na ang bagong administrasyon ay magiging walang awa. The thing that we have to take away from the last 10 years is that we really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power. Sila ngayon ay nagtatalo-talo sa paggawa ng batas sa Biblia. The most concrete and material gift that we can give to our nation, laws, indeed Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? Commerce. In state blue laws, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. So how do you kind of thread that needle? Well, we're not obligated to satisfy every. Ano ang mangyayari sa mga Seventh-day Adventists na natapat sa pangingilin ng Sabat, ang Sabat ng Biblia? Privileging of Christianity, because which religion has the Sabbath on Sunday? Well, it's Christianity, and so you're not doing it on Saturday. You're not doing it. So you're explicitly saying this is a Christian land, and we're gonna all force you to obey some sort of Christian. And so that's the best critique, and I would just say, that's exactly what it does. I would just one of those things. I'm not going to reject their objection. I'm just going to affirm it. Yes, that's what Christian nationalism is actually saying we're going to privilege the true religion, which is Christianity. And so we are privileging a Christian holy day in a sense. Every good Presbyterian, every Sunday is holy, and we're going to do that because we're a Christian nation. That's the idea of Christian nationalism. So I'm not going to retreat to it's good for all, and of course everyone gets the day off. Yeah, but it is an explicit recognition of the kind of of privileging of Christianity. Ayon sa The Washington Post.com na nangako si Trump na tilikuran ang mga sinong ayaw sa kanilang relihiyon. Kaibigan, ang kasaysayan sa Daniel Kabanata 3 ay mauulit muli. Ang gintong panahon ni Haring Nebuchadnezzar, at sinumang hindi yumuko sa gintong larawan ay papatayin. At ngayon, tayo ay pumapasok sa isang ginintuang panahon na kung saan ang pagsamba ay bilang ang central issue at tayo ay papasok sa modernong Babylonia. Ngunit ang mabuting balita, mga kaibigan, si Jesus ay nasa gitna ng apoy. Sa Daniel Kabanata 3, kasama ng mga tapat, silang hindi yuyuko sa larawan. Kung bakit? Dahil ito ay isang paglabag sa pangalawang utos na inalis ng simbahang Katoliko na sinubukang baguhin ang panahon at ang mga kautusan. Ngunit sa pamamagitan lamang ng ating pagtingin kay Jesus, maaari tayong magkaroon ng hindi masusunog na mga karakter. Kaibigan, ang panahon ay malapit na. Si Jesus ay malapit nang dumating. Kaya tayo'y magsipaghanda na upang siya ay salubungin. Upang tayo'y maging kasama niya doon
sa langit na bayan magpakailan at kailan paman. Hanggang sa muli kaibigan, dito lang sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia. The future.